Sa ulap na maliwanag, ito ang siyang pahayag, ang Diyos Ama na nangusap. Ito ang mahal kong anak, lugod kong dinggin ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsa-ginsay lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama, ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus at hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng tinatawag nating panahon ng Kwaresma. Sabihin nyo nga po, Kwaresma. Muli, paalala, ang Kwaresma ay ang 40 araw na paghahanda para sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. No, yung mga araw na kung saan atin po muling gugunitain ang ginawa ng Diyos na pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay para sa ating lahat. Sabihin niyo nga muna sa katabi ninyo, mahal ka ng Diyos. Yan. So dalawang linggo na tayo, no? Magre-review muna tayo, ha? Kasi bawat linggo, tandaan niyo po, ha, mas maging alerto at aware din tayo sa mga liturhiya na nangyayari sa mga panahong ito. So, bawat linggo, mayroon tayong pupuntahan. Kaya nga, paglalakbay itong ating ginagawa. So, bawat linggo, mayroon tayong dapat natututunan. So, nung unang linggo, saan tayo napunta nung unang linggo? Yan, dito muna tayo, no? Saan tayo napunta noong unang linggo? Parang nabawasan ng Gadlay Minister. Nasaan yung dalawa? Ano to? Break time? Pag homily, break time? Ha? Nasaan yung dalawa? Tawagin yung dalawa. Nagtatago. Ito na muna ang tatanungin natin. No? Saan tayo napunta? Saan kayo nagpunta? No?
Parang kumain pa ha. Okay. Saan tayo napunta nung nakalipas na linggo? Sa disyerto. Sige po, pasado, no? Anong ginawa sa disyerto? Tinukso si Jesus ng demonyo. Tinukso ng demonyo si Jesus. O, pasado ha. Buti na lang ha. Ano ang unang tukso? Ano yung unang tuksong ginamit ng demonyo? Gawing tinapay yung Gawing tinapay ang mga bato, no? Dahil gutom na si Jesus, kaya binubuyo siya, no, ng demonyo. Ang demonyo mangbubudol yan, ha? Mangbubudol. Nabudol na ba kayo? Yan. Nabudol na, pero pinanindigan, no? Pinanindigan na nabudol. Pangalawa, ano yung panunukso? Ano yung ginamit ng demonyo na panunukso? Dalawa. Una, tinampay. Pangalawa, ano yung panunukso? Ang hilig niyong manukso. Hindi niyo maalala kung ano ang tukso na ginamit kay Jesus. Ha? Yung mga kaharian. Yung mga kaharian, no? Pinapangakuan ng demonyo si Jesus na kung siya ang sasambahin niya, ibibigay sa kanya yung pamamahala ng lahat ng kaharian. Siyang magkokontrol sa buong mundo. Mas magiging malakas pa siya kay Putin, kay Trump, kay... pass muna yung isa. No? Yun yung pangalawa. Pangatlong tukso. Ito naman tayo sa commentator. Pangatlong tukso. Ano ang wala dyan, no? Kasi ngayon na yan, no? So, ano yung pangatlong tukso? Ha? Ano yung pangatlong tukso? Dito tayo sa choir. Yung organist natin, nagtatago na. Ano yung pangatlo, Brad? Siguro naman, ha? Mula alas 5, magkasama na tayo, ha? Yung hinamon po siya ng demonyo, tumalon po siya, Father. Na magpatihulog, no? Doon sa templo, sa tuktok ng templo, magpatihulog ka, no? Yun ang sabi niya. Kasi kung totoong mahal ka ng Diyos, hindi ka mapapahamak, no? Sabi kasi, kahit isa sa buto mo, hindi mababali. Pero ang sabi, no? Huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. So, hindi nagtagumpay ang demonyo sa panunukso niya kay Jesus. Ngayon, lipat tayo, pangalawang linggo, saan tayo dinala? Itong choir natin. Saan tayo dinala? Ngayon, kakabasa ko lang, di ba, no? Saan tayo dinala? 2, 4, 6, 8, 10. Walang magtataas ng kamay. Sa bundok. Anong ginawa sa bundok? Nanalangin na napakahalagang aspeto ng ating pong paghahanda, yung tayo ay mananalangin. Sa pananalangin, nagsasalita tayo, makikinig ang Diyos. Pagkatapos natin, magsasalita ang Diyos, makikinig tayo. Sa pananalangin, nagkakaroon ng pagbabago sa ating pong buhay. Nagkakaroon ng pagbabago sa ating pag-iisip, sa ating pananaw. Kung natututo tayong makinig sa Diyos. Kaya nga, no, kung makikita po ninyo, sa unang pagbasa, sa aklat ng Henesis, nakipag-ugnayan ang Diyos kay Abraham. Nangako ang Diyos kay Abraham na pararamihin ang kanyang lahi at ibibigay sa kanya ang lupain, yung lupang pangako, basta't maging tapat lang si Abraham sa kanila pong tipan. Yung kasunduan na mananatili si Abraham na tapat sa Diyos. Pagpapalain siya. At nangyari yon. Sa ating Ebanghelyo, ang sabi naman, no, narinig natin yung tinig, matapos na magbagong anyo
si Jesus habang siya ay nagdarasal. No? Biruin niyo, no? Nagdarasal lang si Jesus, nagningning na siya. Yung pagka-Diyos niya, lumitaw. Kaya kung maglalaan talaga tayo ng oras, yung seryoso, no, na magdarasal tayo ng taimtim, malaking pagbabago ang magagawa nito sa buhay natin. Yung realidad po kasi, no, kahit tayo mga taga-simbahan, kahit na maghapon na tayo sa simbahan, at the end of the day, hindi tayo nakapagdasal. Kaya marami sa atin, madaling matukso, madaling makipag-away, makipagsagutan, kasi napagod lang tayo, hindi tayo nagdasal. Kaya ilang taon na tayo sa simbahan, parang walang nakikitang pagbabago sa atin. So magandang tingnan, nagdadasal ba talaga ako pag nasa simbahan? Yan. O ngayon, ano ang narinig na tinig? Ang sabi ay, ito ang aking anak, aking hinirang, aking pinili, pakinggan ninyo siya. So kung matututo tayong makinig sa Diyos, kung matututo tayong makinig sa mga salita na ipinapahayag sa atin lalo na kapag tayo ay nagsisimba, magkakaroon talaga ng malaking kaginhawahan o yung hinahanap nating pagbabago sa buhay natin at maging sa lipunan, hindi malayong mangyari yon. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, makinig ka kay Jesus. Ba't ayaw nyo, no? Ayaw nyo pa rin makinig, di ba, no? Pero, nasa sa atin yun, kung gusto mong makinig o hindi. Pero ang pinapaalala sa atin, kung makikinig tayo at matuto tayong makinig, may magandang mangyayari sa buhay natin. Pero, kung patuloy tayong makikinig sa tao, matuloy tayong makikinig sa mga, kasi maganda rin yung sinabi, di ba, sa ikalawang pagbasa, sa sulat sa mga taga-Pilipos, ang sabi doon, bakit yung mga nakakahiyang mga bagay ang ipinagmamalaki pa natin? Di ba? Nasa nangyayari kahit nga sa ngayon, di ba? Anong ipinagmamalaki natin? Okay lang pumatay. Tama lang naman na pumatay siya. Tama lang naman na hindi na nagbigay ng due process. Pero ngayon, gusto nila due process. Ano bang ginagawa ng Diyos sa atin? Due process. Kahit makasalanan tayo, kahit nakagawa tayo ng kasalanan, dahil kay Kristo, hindi tayo agad-agad pinapatay. Yun yung due process. Kaya nga, di ba sa panahon ng Kwaresma, okay, nagkasala ka, o sige, magsisi ka, nagsisisi ka ba, inaako mo ba na nagkasala ka? O, di ba yan ang ginagawa sa kumpisal? Kaya nga ini-encourage tayo sa mga panahong ito, ihanda mo ang sarili mo, magkumpisal ka. Haharap ka sa hukom. At kung sincere, di ba, ibibigay sa iyo yung tinatawag natin na punishment para mabura yung kasalanan mo, mapatawad yung kasalanan mo. May due process na ginagawa sa atin ang Diyos. Hindi agad-agad, nagkasala ka, patay ka, impyerno ka. Kaya nga tayo may panahon ng Kwaresma para hindi tayo mapunta sa impyerno. Kaya mismo si Kristo ang magsasakripisyo, ang mag-aalay ng buhay para hindi tayo mamatay. Siya na lang ang mamamatay pero muling mabubuhay para tayo din ay mabuhay. Di ba? Kung makikinig lang talaga tayo, no? Huwag sa tao, ha? Makinig tayo sa Diyos. Ang utos ng Diyos, huwag kang papatay. Pero bakit ganun? No? Ninonormalize natin. Tayo pa naman, mga taong simbahan. Pero payag tayo na may pinapatay. Ano ka lang po, gusto ko lang bahagi, no? Pero
Okay tayo doon, no, sa mawala sana lahat ng droga. Mawala yan. Pero bakit hindi natin sinusugod yung mga drug laboratory? Bakit hindi sinusugod yung kilala ng mga drug lord? Pero pag taga-Tondo, patay agad. Barilin na agad. Diba? Pero taong simbahan yan, pero okay lang po yun. Pinatay sila, okay lang po yun. Ano ba ang sabi ni Kristo? Yun, di ba? So, sana po, no? Alam nyo, bahagi ng kasalanan natin na dapat natin mapagnilayan ay yung nakiisa tayo at pumayag tayo na may mapatay. Mali yung mga ginagawa ng mga, no? Sabihin natin ng mga napatay, may mali silang ginawa dahil sa droga, no? May naperwisyo dahil sa droga, mayroong ninakaw, may mali yun. Pero kailangan din nilang dumaan sa tamang proseso. Yun yung binibigay din sa ating lahat. Hindi tayo naging addict. Hindi tayo naging pusher. Pero lahat tayo, kahit ako na lang, no? May kasalanan. Nakagawa ako ng kasalanan. Hindi lang katulad nila. Hindi nga lang, minsan yung kasalanan ko, no? Hindi nga lang ako nahuli. Di ba? May mga kasalanan tayo, hindi nga lang tayo nahuli, pero binibigyan tayo ng due process ng Diyos. At ang ating nagiging tagapagtanggol, si Jesus pa rin. Siya pa rin ang umaharap doon para iligtas tayo, para tulungan tayo. Dito pa lang, tinutulungan na tayo ni Jesus. Para pagdating doon sa langit, absuelto na tayo. Amen?